Mabuti po mga kasalo at kakwentuhan ngayong umaga sa Face to Face. Kasama na natin ang kaibigan ni Ate Mildred na si Lisa. At sila nga daw po ay halos 10 taon nang magkaibigan. At sabi mo kanina, si Mang Tonyo ang nananakit kay Aling Mildred. Nakita po ninyo yun. Kaya nga lang naman niya napapalo yung anak niya dahil siyempre paglalabas. Parang dinisplina lang din nung tita. Hindi naman yung minamalitrato na. Pero baka naman po sobrang lakas yung palo na yun ni Aling Mildred. Mahina lang po. Nakita po ba ninyo na sinaktan ni Mang Tonyo, si Ate Mildred? Opo. May mga pasa-pasa po yun. Ano po yung nangyari na yun? Bakit po ninyo nagawang saktan? Pupunta sa akin. Hindi sampal, dito sa braso. Hindi ko na kaya tiisin. Ang pinapakita niya sa akin. Kaya nga lumayas na ako dahil pinapalayas mo na nga ako di ba? Bagay lang yun, lumayas hindi pa nga sapat yung kabayaran Gawin niyo ako katulong sa bahay niyo? Tagalaba, taga-igib ng puso niyo? Sahuran niyo ako. Bakit kailangan po naman gano'n na gawin ninyo, Mang Tonyo? Kahit gabi maglaba ako, sahuran niyo muna ako ng laba. Wala ka namang ginagawa. Walang ginagawa, maglaba ng mga damit ninyo? Walang gagawin, ang layo-layo pa ng puso para makigay. Ano ba ako? Dalawa-dalawang timba? Siyempre, pagod din kami, kaya sabi ko Bakit wala pa akong pakinabang doon sa inyo? Di naman ako pabigat sa inyo Hindi na lang kayo magtulungan, Mang Tonyo? Tsaka hindi rin naman ako palamunin nyo Aling Mildred. Aling Lisa, ano pong madalas na kinukwento ni Aling Mildred na sama ng loob niya? Ano po kasi siya, yung lang nagkaganyan nung pinalaya siya, naipamigay niya yung mga anak niya. Halos hindi na siyang umuwi ng bahay. Doon na lang siya mismo sa basura natutulog. Kaya kawawa ang kalagayan niya. Kaya hindi ko rin pwede siyang pabayaan. Totoo po ba yung mga sinasabi niya na ginagawa niya dun sa bahay nila Mang Tonyo na siya ang lahat, kumikilos? Siya ang nagigib, siya pong naglalaba, siya pong nagluluto. Nakikisama naman pala Mang Tonyo. Kaya ano po ba ang gusto ninyo? Masama pa rin ako. Masama pa rin siya. Siya pa rin naging masama. Ano sabing maging masama ka? Pipiliin ko pang ibang tao kaysa sa'yo. Pumili ka ng ibang tao. Ay, hindi nga kayo magkakasanda. Ganyan kayo pareho magsalita sa isa't isa. Napakahirap naman po kung ganyan kayong magsalita sa isa't isa, Aling Mildred. Abay Hans, siguro oras na para malaman natin. Mahirap man, pero kailangan nating alamin ang opinyon ng ating mga kasawsawan. Okay, mga kapatid, nako, ito ay mahirap na boto Hans ngayon kasi parang nakikita natin na parang may mali sa kanilang pakikitungo sa isa't isa, hindi ba? Pero doon na lang muna tayo sa question na kung may karapatan nga ba na paalisin sa bahay or may karapatan ba maghabol si Ate Mildred? Ano ba sa tingin niyo? Doon na lang muna tayo mag-focus siguro. Mamaya bahala na ang mga tagapayo sa kanilang relasyon sa isa't isa. Pula ba tayo puti? Boto Hans mga kapatid, go! Ayan, okay. So malinaw na sa issue ng paghahabol sa karapatan na tumira doon sa bahay na pinalayas ni Kuya Tonyo si Ate Mildred, malinaw na ang simpatsya ng mga sawsawera siyang ay para kay Ate Mildred. Yun nga lang, paano silang mabubuhay sa bahay na yun kung ganyan nga silang magtratuhan? Ay nako, yan ang resulta ng ating boto Hans siyang. Kailangan talaga, Hans, na mabago yung pamamaraan ng pagsasalita nila sa isa't isa at yung kung paano nila paratingin ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Kaya tingin po talaga namin ang mga katulong po sa kanila ay ang ating pong pinakamamahal na trio tagapayo. At sa pagkakataong pong ito, sila po ay makakausap ng masinsinan para po kahit naman po papaano ay matulungan po silang masolusyonan ang kanilang problema. Tumingi ka na ng pasensya sa ate mo, nakakabata ka eh. Sabihin na natin may pagkukulang siya dahil dun sa anak mo. May itutuwid niyo lang yon. Kung magsisimula kayo na wala ang galit sa isa't isa. So, kung halimbawa ikaw ang magpakumbaba, mas magandang ikaw magpakumbaba dahil nakakabata ka.
Tapos parang inaan ko ng biyanan ko na inaagaw yung mga anak ko. Kasi yung mga bata nga, pinamigay niya doon sa biyenan. Hindi sa kanya. Hindi sa iba pang tao. Hindi mo kasi sinasabi, dapat in-explica mo. Nasa biyenan mo rin. Eh di, may karapatan ka din naman doon. Bakit hindi mo bisitahin? Sabi daw po nila, wag na raw po ako magpakita sa kanila. Sana po pinakinggan ninyo mabuti ang ating pong mahal na trio tagapayo kanina po nung binibigyan kayo ng mga advice dun po sa ating counseling dahil kayo po, Mang Tonyo, Ate Mildred, ang makikinabang po dun sa mga paalala at mga payong binigay po sa inyo. Bago lang tayo maghiwalay ngayong umaga, meron po silang mga ilang mensahe para sa inyo. Unahin ko po si Attorney Acosta. Kay Mang Tonyo, sabihin na natin yung bahay ng tinitirhan mo at dating tinitirhan ng iyong kapatid ay totoong ipinamana sa iyo ng mga magulang mo. No? Ngunit alalahanin mo rin sana at ikonsidera na itong kapatid mong ito ngayon, bagaman may naging hidwaan kayo, ay hindi sana dapat humantong doon sa paalisin mo siya at siya ay manirahan sa isang napakaaba at pusaling kalagayan. At kasama pa yung dalawa mong pamangkin. Ano? So kumakatok ako sa iyong puso. Kalimutan mo na kung ano man ang iyong nararamdamang sabi nga ay sama ng loob sa iyong kapatid at imbitahan mo siya na manumbalik na sa iyong tahanan o sa iyong bahay. Tsaka ngayon lang ako naliwanagan doon sa explanation ni Aling Mildred na ang kanya palang mga 8 anak ay nasa angkan ng kanyang asawa. Ang ginawa niyo po ay isang kadakilaan para sa isang ina dahil gusto niyong mapabuti ang mga bata. Kung sakasakali man na kayo ay nagkamali, alam ko na pinagsisisihan niyo po yun. Huwag niyo pong idamay ang ibang bata katulad po ng mga anak ni Mang Tonyo na nasasaktan niyo para disiplinahin. Ito po ay maaring naging kadahilanan lang sa mga pangyayaring na pinagdaanan niyo sa buhay. Siguro mas maigi na kayo ay magkabati ng 2 magkapatid kasi ito ang pamamaraan para bumalik at manumbalik yung tulay na nasira sa inyong dalawa. Dahil tatandaan niyo pa rin na kayo ay magkapatid. Yun lang po. Manong Tonyo, madali pong tanggapin ang isang tao sa pamamahay. Madaling patirahin ang isang tao. Ngunit napakahirap pong pakisamahan. Lalong-lalo na nagkaroon kayo ng lamat at talitan. Ang pinakamaganda dyan ay sa pagtanggap mo sa iyong kapatid, baguhin naman ang iyong pag-uugali. Gawin mo yan at kayo'y maninirahan sa isang bahay, sa isang bubong ng mapayapa at mapagmahal. Magkasundo kayo, magmahalan kayo at mahalin din nyo ang iyong mga anak at ang iyong pamangkin. Salamat po. Marami pong salamat sa ating pong pinakamamahal na trio tagapayo. Mang Tonyo, Ate Mildred, sana po bigyan niyo pa ng isang pagkakataon ng isa't isa. Handa po ba kayong pabalikin na si Ate Mildred sa bahay? Kung gusto pa nila. Gusto ko pa bumalik. Pag-iisipan ko. So hindi pa ho kayo handang umuwi? Bakit po? Basta pag-iisipan ko po. Ano po ba yung inyong bahay? Meron po bang taas? Mang Tonyo? Baba lang po. Baba lang. Ilan ang kwarto? 3 lang po. 3. Oo, malaki. So bakit hindi mo ibigay na lamang ang isang kwarto para kay Ate Mildred at sa kanyang mga anak? Kung babalik pa sila, ibibigay ko talaga yun. Tapos siguro pwedeng ipadama ni Kuya Tonyo na talagang welcome na welcome bumalik si Ate Mildred. Siyempre. Oo. Kuya Tonyo.
nga hindi sila nabigyan ng pagkakataon na talagang pag-usapan at ipakita. Kasi syempre iba-iba tayo ng pamamaraan ng pagpapakita kung gaano natin binibigyan ng pagmamahal o importansya ang isa't isa. Kaya kailangan natin din silang tulungan ng magkapatid. At maraming salamat, Ate Lisa, dahil isa kang tunay na kaibigan at lagi kang nandyan para kay Ate Mildred. Palakpakan naman natin si Ate Lisa. Salamat po. Mga kapatid, amina na po tayo. Isang aral na naman po ang tatanim sa ating pong mga puso ngayong umaga. Ang bawat magkapatid po ay magkatuwang sa buhay at dapat po ay nagtutulungan at nagdadamayan sa bawat putik na kanila pong kinalulugmukan. Lagi po sana nating tatandaan na ang isa sa mga daan upang tayo ay magkaroon ng isang masayang pamumuhay ay yung matuto po tayong makisama, makihalubilo, at makibagay sa mga taong malalapit po sa atin. Tulad na lang siyempre ng ating pong mga kapatid. Tulad po ng lagi naming sinasabi rin sa aming pong programa, ang kapatid ay kapatid na hindi mo pwedeng palitan. Dahil hanggang sa huling laban ng iyong buhay, sila ang inyo pong sandigan. Thank you very much at sinamahan nyo na naman kami ng isang oras. Maraming salamat sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad. Kina B1 at B2. Ang ating pong mahal na trio, Tagapayo. Ang mga sausawero at sausawera. Sa ating pong mga bisitang sina Kuya Tonyo, Ate Lisa, Noel at Ate Mildred, salamat po dahil marami po kaming natutunan mula sa kwento po ng buhay ninyo. At salamat din sa ating mga certified sausawero at sausawera, hindi lamang dito sa studio kundi pati sa internet. Kaya naman po kung gusto po ninyong makisawsaw sa amin dito sa aming studio, sa dito barangay namin, abay hanapin nyo lamang po ang aming fan page sa Facebook, ganun din sa Twitter. Kaya naman po, i-text nyo lang din po ang aming birthday boy na si Carlo Dineros. Happy birthday, Carlo! Sa aming pong masipag na audience coordinator na araw-araw po gumaganyan siya. Ayan. Ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitan, ang inyong siyang amin ang laging nagpapaalala. Ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Miyerkules, Fight, Fight, Fight for Love ang usapan sa Tunasan Muntinlupa. Prince Charming, humanap ng bagong Becky. Pati sweldo mo, lahat binibigay mo. Sa kanya, binibigay ko po. Kumukuha lang po pang masahe-pagkain ko. Si Jasmine, ambisyosa siya. Donya, walang ginagawa sa bahay. Ito ba yung sinasabi nila, nga? Dahil ang prinsesang baklush, tamad at taksil. Bakit hindi mo nagustuhan yung naging pagtrato sa'yo ni Alan na parang princess? Ano ako, flower base sa bahay? Opo, ako Ang nauna. nakaliwa. Magkasama kami pero natutulog ako sa kanya. Sino ang magwawagi sa laro ng pag-ibig? Sino mas maganda sa inyo ni Jasmine? Siguro ako. No comment na lang sa amin. Alam ng mga tao yan. Pumili ka lang. Ano sa palagay mo ang lamang mo kay Alan? Mas pogi ako sa kanya. Muntinlupa, isang huwaw! Huwaw! Face to Face, ngayong Miyerkules, bago ang balita ang tapat sa tanghaling waging-wagi.